Sige, heto ang bersyon eng kwento na inilipat sa konteksto eng ke Pilipinas habang pinanatili ang nga elemento ng karakter na Arabe at ang orihinal na nilalaman. Maari bang isipin eng kahit sino ang anak eng isang Arabe na oil tycoon na may direktang kaugnayan sa Saudi royal family ay handang isuko ang lahat para pakasalan ang isang estudyanteng Pilipino na nagtatrabaho part-time sa isang convenience store. Ano ang nangyari sa mapait na gabing iyon na nagtulak sa kanya na talikuran ang trilyong halaga ng ari-arian at isang kasal sa isang miyembro ng royal family para piliin ang Pilipinong ito? Ngayon, makikinig tayo sa kahangahangang kwento ni Fatima Al-Saud mula sa Maynila, Pilipinas. Tama, siya ay isang Malayo ngunit direktang kamag-anak ng kilalang Saudi royal family. Kumusta? Ako si Fatima Al-Saud, 28 taong gulang. Ang aking ama ang chairman ng pinakamalaking oil corporation sa Saudi Arabia at ang aking ina ay isang Malayo ngunit direktang kamag-anak ng royal family. Gaano kami kayaman? Nang ipanganak ako, nagtatak si amang isang charity fund na ipinangalan sa akin. Sa aking ika, 16 na kaarawan, binigyan ako ng isang marangyang mansyon na nakakahalaga ang 50 bilyong piso bilang regalo. Pagdating ko eng 20 habang nag-aral sa London, nakatanggap ako eng penthouse unit. Isang gabi eng Enero 2022, habang naghahapunan kasama ang pamilya, biglang sinabi ni ama na may seryosong mukha, "Fatima, ang iyong kasal ay nakatagdana." Ang ginintuang tinidor sa aking kamay ay kumalabog sa sahig. Ano po? Ano po ang ibig ninyong sabihin? Nagpatuloy si ama. Ang iyong mapapangasawa ay si Prinsipe Khalil, ang ikatlong prinsipe ng pamilya Oman. Siya ay 48 taong gulang at mayroon ng 2 asawa. Ikaw ang kanyang magiging ikatlong asawa. 48 taong gulang, may 2 asawa, ikatlong asawa. Ang nga salitang iyon ay umaling aw-ngaw nga sa aking isipan. Ama, ayoko pang magpakasal at lalong hindi sa isang taong may asawa na. Fatima, matigas ang boses ni ama. Hindi ito personal na usapin kundi isang pag-ugnay sa pagitan ng ating pamilya at ang royal family, isang karangalan na hindi maaring tanggihan. Nang gabing iyon, umiyak ako hanggang sa mabasa ang aking unan sa kwarto. Bigla kong naalala ang isang bagiang nga drama sa telebisyon ang Pilipinas na palihim kong pinapanot. Doon ang nga Pilipinong lalaki ay laging gumagalang sa kababayhan, pinoprotektahan at minamahal ang nga ito. Iyon ay isang mundo na ganap na naiba sa Saudi Arabia. Sige, pupunta ako sa Pilipinas. Kinaumagahan, kinausap ko si ama. Ama, mayroon akong panukala. Anong panukala? Bago po ako magpakasal, maari po ba ninyo akong payagan na mag-aral sa Pilipinas ing 6 na buwan? Gusto kong matuto ang advanced na teknik sa pamamahalang sa Pilipinas. Pagbalik ko ay magagamit ko po sa negosyo ni Prinsipe Khalil. Pilipinas? Bakit sa Pilipinas? Ang Pilipinas ay may napakabilis na pag-unlad sa teknolohiya at inobasyon, ama. Gusto kong matuto ang kaalaman at karanasan sa pamamahala mula sa mga nangungunang kumpanya ang Pilipinas. Nitong huli, marami ring kabataang Arabe ang nag-usap tungkol sa kakayahan ang teknolohiya ang Pilipinas, ama. Naisip ni ama at saka po, nakapasa na rin po ako sa MBA program ng University of the Philippines, Diliman. Sa katunayan, palihim na akong nag-apply at nakapasa noon pa. Pagkatapos ang ilang sandali ang pag-isip, sinabi ni ama, 3 buwan, hindi higit. Sa Setyembre, kailangan mong bumalik para maganda sa kasal. 4 na buwan po, kailangan ko pong tapusin ang isang semestre. Sige, 4 na buwan, ngunit kailangan mong mangako na babalik ka. Pangako po, kahit sa loob ko ay iba ang iniisip ko.
Mayo 2022, sa wakas ay dumating ako sa Quezon City. Kahit na matagal na akong nag-aaral eng Tagalog sa isang tutor, hindi pa rin ako bihasa. Pagkatapos eng halos isang linggo eng pagpasok sa universidad, isang gabi, nagbasa ako eng libro sa library hanggang gabi. Gutom ako kaya naglakad ako papunta sa convenience store malapit sa dormitoryo. Ay, ano ito? Kahit nababasa ko ang Tagalog, napakaraming kelas eng instant noodles kaya hindi ko alam kung alin ang pipiliin. Kailangan eng tulong? Lumingon ako at nakita ang isang lalaki na nakasuot eng uniforme eng convenience store. Ang nakasulat sa kanyang name tag ay Miguel Antonio. Ah, alin po ang mas masarap? Dayuhan ka po ba? Kaya mo po ba ang maanghang? Walang problema. Kung gayon, irekomenda ko ito, Thai-bot noodle soup, masarap iyan. Tinulungan niya akong pumili ing noodles at pati na rin sapak buhos ing mainit na tubig. Maraming salamat, napakabuti mo. Walang anuman po. Estudyante ka rin po ba dito? Ako rin po ay fourth year business administration student. Estudyante rin po ako ang MBA sa business administration. Napakahiwagang tadhana. Nang gabing iyon, kumain kami noodles at nag-usap ng matagal sa mesa sa convenience store. Pagkatapos nun, pumupunta ako sa tindahan na iyon 3,4 beses bawat linggo para makita si Miguel. Palagi niya akong binabati ang nandito ka na naman na may ngiti na gusto ko. Isang araw, tinanong ni Miguel, libre ka ba bukas? Idadaan kita sa buong kampus, marami pang masasarap na pakain dun. At iyon ang simula ing aming unang date. Habang naglalakad kami sa kampus, palaging inaalagaan ako ni Miguel. Mainit masyado? Pumasok tayo sa lilim. Gusto mo ba ang milk tea na may pearls? Hindi kailanman magtatanong ing ganun ang isang Arabong lalaki. Iniisip nila na normal lang na ang babae ang sumusunod sa mga lalaki. Anong gusto mong kainin ngayong tanghali? Mayroon bang pakain na hindi mo kinakain dahil sa relihiyon? Medyo nagulat ako ngunit sinagot ko ng totoo. Sa totoo lang, Muslim ako kaya hindi ako kumakain ang baboy. Kung gayon, kumain tayo sa halal restaurant. May alam akong masarap na kainan sa Intramuros. Labis akong nagulat. Hindi siya nagulat, bagus ay natural siyang nagpakita ng pagmamalasakit. Isang beses, habang nahihirapan ako sa pagdadala ng tumpok ng mabibigat na libro, tumakbo si Miguel. Tutulungan kita. Saan ka pupunta? Ayos lang po. Mabigat iyan, mahihirapan kang mag-isa. Hayaan mong tulungan kita. Sa Saudi Arabia, hindi ko pa nakita ang isang lalaki na tumutulong sa babae na magdala ang gamit. Ang nga babae lang ang kailangang magdala ang kanilang nga binili. Minsan naman, nang ako ay nilalaknat, Fatima, hindi maganda ang boses mo. Nilalaknat ka ba? Medyo. Pakalipas ing 30 minuto, lumitaw si Miguel na may dalang isang bag ing gamot. Pumili siya ing gamot sa laknat, bitamina at luya tea para inumin ko. Inumin mo ito, gagaling ka. Halos mayak ako. Kung Arabong lalaki, kapag may sakit ang asawa, siguro sasabihin lang nila, matulog ka na lang at iyon na. Ngunit ang pagmamahal ko kay Miguel ay lalong lumalim, kasama nito ang pag-aalala. Tama ba ang ginagawa ko? Malapit na akong bumalik sa bansa para magpakasal, sinasaktan ko ba si Miguel? Sa mismong sandaling iyon, maingat na nagtanong si Miguel, Fatima, may boyfriend ka na ba? Malakas ang pintik ng puso ko. Wala po. Iyon ay isang kasinungalingan. Sa katunayan, mayroon na akong mapapangasawa. Kung gayon, maaari ba kitang gustuhin? Sa sandaling iyon, nagpasya akong sabihin ang totoo. Miguel, sa totoo lang, malapit na akong bumalik sa Saudi Arabia at kailangan kong pakasalan ang isang taong inayos ang aking pamilya. Nagdilim ang mukha ni Miguel.
Ganun ba? Pasensya dapat ko nang sinabi sa iyo nang mas maaga. Namayani ang katahimikan ng matagal pagkatapos ay sinabi ni Miguel, ngunit sa panahong narito ka sa Pilipinas, hindi ba kita maaring gustuhin pakalipas eng halos isang buwan, isang araw eng malakas na ulan, wala akong payong at na-stranded ako sa library? Fatima, nasa library ka ba? Dalahin ko ang payong para sa iyo. Pagkalipas ing 10 minuto, tumakbo si Miguel. Nakbahagi kami ng payong pawi sa dormitoryo. Pagdating namin, nakita kong basa ang kaliwang balikat ni Miguel. Bakit isang bahagi lang ang basa? Para hindi mabasa ang damit mo, Fatima. Sa sandaling iyon, natunaw ang puso ko. May lalaki bang ganun kamalalahanin? Miguel, gusto kita, Miguel. Pero alam kong kailangan kong bumalik. Gayon paman. Ngayon, maaari mo bang tanggapin ang puso ko? Sa gitnang ang ulan, naghalikan kami sa unang pagkakataon. Iyon ay isang matamis na simula ngunit puno rin ang kalungkutan. Pagkatapos ang isang buwan ang pakikipagdate, lalo akong nakonsensya. Si Miguel ay tapat sa akin ngunit itinago ko ang aking tunay na pagkatao. Isang araw, tinanong ni Miguel, ano po ang ginagawa ng pamilya mo, Fatima? Lumakas ang pinting puso ko. Normal lang na negosyo, ganun ba? Kung babalik ka sa Pilipinas, imbitahan mo ang magulang mo na kumain kasama ang magulang ko. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Dapat ba akong magpatuloy sa paglim? Pagkalipas ang isang linggo, nagpasya akong hindi na magsinungaling. Miguel, may mahalaga tayong kailangan pag-usapan. Sa coffee shop, nakaupo si Miguel sa harapan ko na may balisang mukha. Anong problema? Miguel, pasensya na. Sa totoo lang, mayroon akong ay tinatago sa iyo. Huminga ako ng malalim at sinabi, hindi ako isang ordinaryong estudyante. Ako ang anak ng isang bilyonaryong pamilya ng Arabe, ang pamilya Al Saud. Ang aking ama ang chairman ng pangatlong pinakamalaking oil corporation sa Saudi Arabia. At ang mas nakakagulat ay, 4 na buwan mula ngayon, kailangan kong pakasalan ang isang 48 taong gulang na prinsipe na mayroon ng 2 asawa. Namayani ang katahimikan. Nakita ko ang iba't ibang emosyon na dumaan sa kanyang mukha. Pakabigla, pakiramdam ang pagtataksil at kalungkutan. Bakit ngayon mo lang sinabi? Pasensya na. Sa simula akala ko kaibigan lang tayo. Pero napakabait ni Miguel kaya ibinigay ko ang puso ko. Bumuntong hininga si Miguel. So, anong gusto mong gawin, Fatima? Babalik ka ba para pakasalan siya? Ayoko. Pero inisip ko ang pamilya ko. Ang ama ko ay isang napakagalang na tao. Kung susuwi ako, sigurado akong may malaking mangyayari. Kung gayon, siguro kailangan nating huminto dito, tama? Malungkot ang boses ni Miguel. Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Mahalaga rin si Miguel, mahalaga rin ang pamilya. Pagkatapos noon, hindi kami nakita ng 2,3 araw. Pareho kaming nangangailangan ng oras para ayusin ang aming iniisip. Pagkalipas ang isang linggo, si Miguel ang unang kumontak. Fatima, maaari ba tayong makita? Nakita kami sa Quezon Memorial Circle. May determinadong mukha si Miguel. Napag-isipan ko na, kung talagang kailangan mong bumalik, gusto ko pa rin na makasama ka hanggang sa araw na iyon. Ayoko ang pagsisisi sa huli. Miguel, pero may gusto akong itanong sa iyo. Ayaw mo ba talagang pakasalan siya, Fatima? Siyempre. Gusto kong pakasalan ang taong mahal ko. Ayaw kong maging ikatlong asawa ng isang matandang prinsipe. Kung gayon, hinawakan ni Miguel ang kamay ko. Magtulungan tayo. Huwag kang sumuko agad. Pagkatapos nun, lalo pang naging matatak ang aming relasyon, ngunit ang anino kakihiwalay ay laging sumusunod sa amin. Pagkalipas ang 2 buwan, kaarawan ni Miguel, anong gusto mong gawin sa kaarawan mo?
Gusto ko lang makasama ka, Fatima. Sa araw kanyang kaarawan, nagdala akong maliit na tsaka sa kanyang boarding house. Happy birthday! Kahit na isang simpleng kwarto, napakaayos nito. Sa dingding, nakasabit ang larawan namin. Kumain kami ng kake, uminom ng San Miguel beer at nag-usap kung ano-ano. Sa labas ng bintana, makikita ang cityscape ng Quezon City. Fatima, hindi ka nagsisisi na nakilala mo ang isang mahirap na estudyante tulad ko? Ano ang sinasabi mo? Ang makilala si Miguel ang pinakamalaking swerte sa buhay ko. Hinawakan ni Miguel ang kamay ko. Sa natitirang panahon, sulitin natin ito. Nang gabing iyon, dahil sa amoy ng San Miguel beer, natural kaming nakalapit. Fatima, nang dumampi ang labi ni Miguel, sa labi ko, parang huminto ang mundo. Ayos ka lang ba? Maingat niyang tanong, tumango ako. Nang gabing iyon, nagsama kami sa unang pagkakataon. Napakalambing ni Miguel sa akin. Kung masakit, sabihin mo sa akin. Babagalan ko, ganap na naiba iyon sa mga kwento tungkol sa kasal na sinasabing aking nga kaibigang Arabe. Sabi nila ay bastos at makasarili ang kanilang maasawa. Ngunit kapag nakaramdam ako ng kaunting discomfort, hihinto siya at magtatanong, ayos ka lang ba? Salamat sa pagiging napakalambing. Ito ang unang beses na naramdaman ko iyon. Sino ba ang gustong saktan ang mahal niya? Ang nga salitang iyon ang nakpayak sa akin. Kinaumagahan, nakpasya ako. Miguel, ayoko nang bumalik sa Saudi Arabia. Ayokong pakasalan ang mapapangasawa na iyon. Mahal kita, Miguel, totoo iyon. Ngunit hindi madali ang realidad. Fatima, oras na, bumalik ka na dito, tumawag si Ama. Ama, mananatili ako sa Pilipinas. Ano? Kung hindi ka babalik, tatanggalin kita sa mana? Kahit ganun po, mananatili pa rin po ako kay Miguel. Pagkalipas ang ilang araw, dumating ang aking ikalawang kapatid na lalaki at ang aking tiyuhin sa Pilipinas. Fatima, magising ka? Paano ka nakikipagrelasyon sa isang mahirap na taga Southeast Asia? Kuya, mahal ko si Miguel. Talagang mahal ko siya. Hindi mo ba ipinangga ko na magpakasal sa prinsipe? Sa mismong sandaling iyon, lumitaw si Miguel, poprotektahan ko si Fatima. Ano? Sino ka? Mas mababa pa ang sahot mo kaysa sa driver ing bahay namin? Hinamak ako ng aking kapatid ngunit nanatiling matatak si Miguel. Hindi nabibili ang pag-ibig ng pera. Mahal ko si Fatima ng buong puso. Pagkatapos nun, 6 na buwan ang lumipas na parang digmaan. Ang gabanta, panunukso at panggigipit mula sa pamilya ay nagpapatuloy. Fatima, nilok na ni Ama ang iyong credit card. Paano ka mabubuhay ngayon? Ayos lang po, basta kasama si Miguel, sapat na. Sa katunayan, kailangang magtrabaho ang 3 beses si Miguel. Tuwing weekend ay nagtatrabaho sa distribution center. Sa araw linggo ay nagtuturo bilang tutor. At sa gabi ay nagtatrabaho sa convenience store. Pasensya na sa pagpapahirap sa iyo. Wala kang dapat ipagpasensya, ang makasama ang mahal ko ay kaligayahan na. Kahit mahirap, masaya pa rin. Gumagawa si Miguel ang pack lunch para sa akin tuwing umaga. Bumibili ang puto bumbong na gusto ko. Minsan ay naghahanda pa ang masarap na almusal sa isang charinderiya malapit sa bahay. Ngunit may limitasyon din ang ganong buhay. Isang araw, gumawa si Miguel ng isang malaking desisyon. Fatima, pupunta ako sa Saudi Arabia. Ano? Gusto kong makipag-usap ng direkta sa iyong ama para humingi ng opisyal na pahintulot. Balif ka na, delikado iyan. Alam mo ba kung gaano katakot ang aking ama? Kahit ganun, kailangan pa ring pumunta. Ayoko ng ganitong buhay na palihim.
Gusto kong tanggapin ng maayos. At nagsimulang mahanda si Miguel ng kahanga-hanga mula ng araw na iyon. Tuwing gabi nag-aaral siya ng Arabe, kulturang Islam at maritual ng Saudi Arabia. Miguel, bakit mo kailangang gawin ito? Nakita ko siyang nakatulog na nakasubsob sa kanyang libro alas. Duang ramadaling araw habang nag-aaral ng Arabe at patuloy akong lumuluha. Para kay Fatima, kaya kong gawin ang lahat. Sa araw, nagtatrabaho siyang 3 beses. Sa gabi, nag-aral siyang Arabe sa sentro. Tuwing weekend, nag-aral siyang mga ritual sa moske sa Quiapo. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam. Mas maganda na ang bikas mo kahit ang imam ay humanga sa kanyang determinasyon. Kung ganito ang isang binata, siguradong bubukas ang puso ng iyong biyenan. 6 na buwan ang lumipas. Ngayon, nakakapag-usap na si Miguel in simpleng Arabe at kabisado na ang mahalagang bahaging Quran. Talaga bang pupunta ka? Dumating na ang araw ng pagpunta sa Saudi Arabia. Umiyak ako sa naiya. Huwag kang mag-alala, babalik ako na may pahintulot ang iyong ama. Kung may panganib, babalik ako agad. Naintindihan mo ba? Mahal kita, Fatima. Marso 15, 2023, umalis si Miguel. Pagdating niya sa Saudi Arabia, dumiretso siya sa aming bahay. Ngunit hinarang siya nga gwardiya. Hindi maaring pumasok ng walang appointment. Ako po ang kasintahan ni Fatima. Pakiusap po, sabihin ninyo sa chairman na gusto ko po siyang makita. Huwag kang makbiro, umuwi ka na. Hindi si chairman ang uriing tao na makikipakita kanino man dahil sa ganoong dahilan. Ngunit hindi sumuko si Miguel. Lumuhod siya doon mismo. Hihintayin ko po dito. Marso sa Saudi Arabia, mas mataas sa 40 degrees Celsius ang temperatura sa araw. Sa unang araw, sa ilalim ng matinding init, namula ang kanyang balat. Sa ikalawang araw, namumutla ang kanyang labi at mayroong nga palatandaan ng dehydration. Sa ikatlong araw, halos himatayin siya. Palihim na nagdala ng tubig ang mga katulong para sa kanya ngunit tinanggihan niya. Hintayin ko po ng marangal. Sa huli, nakarating ang balitang ito sa aking ama. Ano? Lumuhod ang Pilipinong iyon sa harap ng bahay sa loob ng 3 araw? Sa ikatlong gabi, lumabas mismo si ama. Ikaw ba ang Pilipinong iyon? Kahit nasa kondisyon ng dehydration, pilit na tumayo si Miguel at magalang na bumati. Assalamu alaikum. Ako po si Miguel Antonio. Nagulat ang aking ama nang makita ang isang taga Southeast Asia na makapagbati ng tama sa Arabe. Bakit mo ginagawa ang ganong kalokohan? Maaring mapanganib sa buhay mo? Dahil mahal ko si Fatima ng buong puso. Para mapakasalan siya, hindi ko ipinagdamot ang aking buhay. Pinapasok ni ama si Miguel sa bahay at nagsimula ang opisyal na pagsubok. Wala kang alam sa Islam, hindi ba? Sa mismong sandaling iyon, nagsimulang bumikas si Miguel ng Bismillahirrahmanirrahim. Sinimulan niyang basahin ang unang bahagi ng Quran ng perpekto na nagpatulala sa aking ama. Siguro wala ka ring alam sa ating kultura, hindi ba? Nagtimpla si Miguel ang tesaat inihain ito ayon sa tamang ritual ang Arabe. Gumamit lamang siya ang kanang kamay at inihilik ang tasa ang tesaa sa eksaktong anggulo. Bakit mo alam ang gabagay na ito? Kung gusto ko pong pakasalan si Fatima, sa tingin ko po, ito ang gabagay na kailangan kong malaman. Pagkatapos ang araw na iyon, nagbigay ang kamanghamanghang alok si ama. Manirahan ka sa aming bahay ang 1 buwan. Sa panahong ito, obserbahan kita. Talagang nanirahan si Miguel sa aming bahay ng 1 buwan. Gumising siya alas 4 gram umaga para magdasal ng Fajr. Sa araw ay sumama siya kay ama sa trabaho para matuto ang negosyo.
Sagabi ay kumain siya kasama ang pamilya para matuto ng kulturang Arabe, lalo na sa buwan ng Ramadan, mas lalong naging mahirap ang lahat. Ngunit hindi siya kailanman nagreklamo. Ang nga kapatid na lalaki na dating kalaban ay nagsimulang bumukas ang puso. Miguel, maglaro tayo ang football? Ang ikalawang kapatid na lalaki ang unang nag-imbita. Nakita ni ina si Miguel na tumutulong sa pahugas ng pinggan sa kusina at labis siyang humanga. Hindi kailanman nagtatrabaho sa kusina ang nga Arabong lalaki. Kahit ang aking ama, isang mahigpit na tao, ay kailangang umamin. May malinis na mata ang binata na iyon, kitang-kita na mahal niya si Fatima ng toto. Nang malapit na matapos ang isang buwan, nagbigay si ama nguling pagsubok. Gumawa ka ang plano para magtayo ang sangaeng ating kumpanya sa Dubai. Iyon ay isang kahilingan na imposibleng gawin sa loob ng isang linggo. Ngunit nakpuyat si Miguel para tapusin ang planong iyon. Ito ay isang ulat na higit sa 50 pahina tungkol sa bagong market entry strategy sa pamamagitan ng kultural na pagpapalitan sa pagitan ng Pilipinas at Middle East na nakasulat sa tatlong wika, Arabe, Ingles at Tagalog. Binasa ni ama ang ulat at nanatiling tahimik ng matagal. Miguel, mula ngayon, tawagin mo akong ama. Isang karangalan na makaroon ang tulad mong manugang. Pinapayagan ko kayo ni Fatima. Mahigpit na hinawakan ni Miguel ang dalawang kamay ni ama at walang tigil na nagpasalamat. Ama, pasasayahin ko po si Fatima habang buhay. Sa mismong sandaling iyon, tumunog ang telepono. Si Miguel, Fatima, nagtagumpay na ako. Pinayagan na ni ama. Mahigpit kong niyakap ang telepono, umiyak. Iyon ay magaluha ang kaligayahan. Pagkatapos ang tawag, patuloy pa rin akong umiyak. Masaya at gumaan ang pakiramdam. Kinaumagahan, bumalik si Miguel sa Pilipinas. Nakita kami sa naya at mahigpit na niyakap ang isa't isa, kahit anong tingin nga tao. Talagang nagawa mo, Miguel. Salamat, ito pa lang ang simula. Kailangan nating gawin ang mas mahusay pagkatapos nito. Pagkalipas ang isang linggo, nag-video call si ama. Miguel, pinapayagan ko kayo ngunit may ilang kondisyon. Tumango si Miguel ng kinakabahan. Una, kailangan ninyong magdaos ang kasal na gumagalang sa tradisyon ang parehong bansa. Tiyak po ama. Pangalawa, huwag mong hayaang mawala ang pagmamalaki ni Fatima bilang anak ng ating pamilya. Tinitiyak ko po. Pangatlo, huminto sandali si ama. Narinig kong tinanggihan mo ang tulong pinansyal. Gusto mong magtayo ang sariling negosyo, tama? Napakabuti ang ganoong pagmamalaki. Ngunit hindi ko kayang makita ang aking anak na nahihirapan. Ano po ang inyong mungkahi? Sabi mo, gusto mong magnegosyo ng kultural na pagpapalitan sa pagitan ng Pilipinas at Saudi Arabia, tama? Kung gayon, i-invest ako sa iyo sa simula. Kung gayon, i-invest ako sa iyo sa simula. Kung mabigo, kailangan mong bumalik, Fatima, upang magmanang negosyo sa Saudi Arabia. Kumalat ang tensyon. Mahigpit na hinawakan ni Miguel ang kamay ko. Sige po, Salu BNG, 5 down. Ibabalik ko po ang lahat at magagawa ko po iyon. Ngumiti si ama sa unang pagkakataon. Mabuti, gusto ko ang determinasyong iyan. Pagkalipas ang 2 buwan, nakita ang nga magulang ang 2 panik sa Maynila. Ang aking nga magulang mula Saudi Arabia ay dumating at malugot na sinalubong sila ang nga magulang ni Miguel. Tuloy po kayo, siguro po napagod kayo sa biyahe. Mabilis na naging malapit ang 2 ina. Ang aming manugang ay tiyak na maganda sa isang Filipiniana. Sabi rin po, ang aming anak na babae ay gusto niyang matutong magluto ang gapakaing Pilipino. Ang petsang kasal ay itinakda sa Oktubre 2023, gaganapin ng 2 beses.
sa Pilipinas at sa Saudi Arabia, Oktubre 15, 2023, dumating na ang araw ng kasal. Nahanda ako sa hair salon mula alas 5 gram umaga. Ang pulang Filipiniana na may corona sa ulo ay nagparamdam sa akin na ganap akong isang Pilipinang ikakasal. Nang bumukas ang pintong kasalan at naglakat ako sa isla, nang magtakpo ang aming nga mata ni Miguel, umagos ang kanyang nga luha. Nakatingin siya sa akin nang nakanganga na ikinagalaw din ang aking damdamin. Fatima, napakaganda mo. Nanginginig ang boses ni Miguel. Lahat ng bisita sa kasal ay namangha. Tingnan ninyo ang ikakasal. Mas lalong kaakit-akit ang isang dayuhan na nakasuot ang Filipiniana. Para siyang isang diwata mula sa silangan. Pagkatapos ang seremonya, kinausap ko ang magulang ni Miguel. Niyakap nila ako ng mahigpit. Umiyak ang aking biyenang babae. Anak ko, ngayon ay talagang anak na namin. Hinawakan akong aking biyenang lalaki at sinabi, maligayang pagdating sa pamilya. Mula ngayon, hindi na Fatima kundi ang aming anak. Magkaroon kayo agad ing anak at apo. Ang kasal ay nahanda na espesyal na pakain para sa amin. Sa isang banda ay Filipino buffet. Sa kabilang banda ay halal certified Middle Eastern dishes. Sa unang pagkakataon ay natikman ni ina ang sinangak na may baka at pinuri. Allah, ito ba ang malamat na sinangak na may baka? Malasa napakasarap. Nag-thumbs up din si ama at kumain pa ang lumpia. Napakasarap ang nga pakaing Pilipino. Pakalipas ang isang buwan, pumunta kami sa Saudi Arabia para magdaos ang kasal muli. Nagsanay ng husto si Miguel ang Arabe para maganda sa mahalagang araw. Sa araw ang kasal, lumito siya na nakasuot ang puting, tobe na may gintong burda at gutra na parang isang prinsipe mula sa silangan. At ako naman ay nakasuot ang ginintuang evening gown na may diamante at pearl tiara. Pagdating ang oras ang panunumpa, binasa ni Miguel ang panunumpa sa Arabe na may malinaw na boses. Mahal na mga bisita, ako po si Miguel Antonio ay sumusumpa sa harap ni Allah. Napakakasalan ko si Fatima Al Saud bilang aking asawa, mamahalin, igagalang, at sama-samang poprotektahan ang kanyang kultura at tradisyon. Ang perpektong bikas at matatas na Arabe ay nakpatulala sa mabisita sa kasal. Paano iyan? Isang Pilipino na nagsasalita ang perpektong Arabe salup lamang ang 6 na buwan pagkatapos ang panunumpa? Niyakap ni ama si Miguel at sinabi, ngayon ikaw ang aking anak, isang tunay na miyembro ng pamilya Al Saud. Sa kasal, nag-anunsyo si ama ng isang sorpresa. Sa pagkakataong ito, gusto kong bigyan kayong dalawa ang isa pang regalo, isang penthouse unit sa pinakamataas na palapak ang Burj Khalifa sa Dubai bilang inyong honeymoon home. Tumayo si Miguel at magalang na tumanggi. Maraming salamat po ama, ngunit ako po ay tumatanggi. Gusto po namin na kaming dalawa ang magtatayo ng aming sariling negosyo. Tumingin si ama na may pagtataka ng ilang sandali pagkatapos ay tumawa ng malakas. Tama nga ako sa aking pagpili. Ipinagmamalaki ko na mayroon akong tulad mong mapagmataas na manugang. Pagbalik namin sa Pilipinas, umupa kami ng isang maliit na opisina malapit sa Ayala Triangle Gardens. Magsisimula kami dito. Kahit maliit sa amin iyon. Sa araw na isinabit namin ang sign na Philippine-Arab Bridge, sinabi ni Miguel, Fatima, sa loob ng 5 taon, tayo ang magiging numero 1 sa larangang ito. Ang unang 2 buwan ay mahirap. Walang ni isang customer. Ngunit sa 3 buwan, dumating ang unang tawag. Ito ay isang mid-size cosmetic company na gustong kumonsulta tungkol sa halal certification. Nagpuyat kami para ihanda ang presentasyon at nagtagumpay ng husto. Ang aming unang proyekto ay nakakahalaga ang 10 bilyong piso. Nayakapan kami at umiyak. Pagkatapos nun, kumalat ang magandang balita. Sa unang taon, umabot kami sa 50 piso na kita. Pagsapit ang 2020,
binabayaran parin namin ang perang hiniram namin kay ama at nakapagbayad na kami eng pilayam 200 bilyong piso kasama ang interes. Ipinakmamalaki ni ama tuwing ibinabalita namin ang aming resulta nga negosyo. Magaling, salup nga 5 taon ay siguradong mababayaran ninyo ang lahat. Siguro 4 na taon lang. Si Yusuf ang aming anak ipinanganak noong nakaraang taon, ngayon ay nagsisimula palang matutong maglakad. Kahit na kailangan pa rin naming magbayad ng utang, napakasaya namin. Kahit na nakatira kami sa isang maliit na apartment, punong-puno ito ang pag-ibig at sama-sama kaming lumalaki araw-araw. Nga ginu at bini-bini, ito ang dahilan kung bakit tinalikuran ko ang lahat para piliin ang isang Pilipinong lalaki. Ang tunay na pag-ibig ay makakatulong sa atin na malampasan ang lahat ng pagsubok sa buhay. Ang Pilipinong lalaki sa pelikula ay guwapo na, ngunit sa totoong buhay ay mas guwapo pa. Interesting ba ang kwento ko ngayon? Sa susunod na linggo, magdadala ako nga mas nakakagulat na international love stories. Huwag kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at i-set ang notifications. Ang suporta ninyo ang aming pinakamalaking motibasyon para gumawa ang video. Salamat po. Ito ay isang paglalarawan. Ito ay isang magandang babaeng